Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo pa manalangin, mahal sa hapong ito. Para po sa banal na salita ng malang Panginoon, the risen by the Father, God and Savior, at Jesus Christ. To the praise prayer of our dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldo Israel Almeida, we thank you so much for uniting every part of our service today in most helpful moving. And our best for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, to place a new salvation, a new the humble. Serving, O Lord, by I cannot do anything by myself, that's the heart. O beloved brethren and visitor, open the understanding to the truth. Blessing thee, O Lord, help me bring. You love you in the name of dearest Jesus, doubt. In the name of Jesus, unbelief, doubt. In the name of dearest Jesus, hindrance is cast out from us. In Jesus' name. In Jesus' name, amen. And amen. Praise the Lord. Mga mahal, we give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember the cherish, the blessing, preaching, and teaching to our dearly beloved Evangelist Waldo Israel Almeida and beloved Assistant Pastor Lena Kumon Almeida. Mga mahal, greetings by beloved Almeida children, all family po ng ating beloved parents in the Lord. Ganon din po sa ating mga beloved co-preacher. Isang napakagandang hapon po sa kanila. Magi sa lahat po ng ating mga minamahal na mga beloved brethren sa lugar na ito. Magi sa ating mga webcast viewers, mga mahal, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pong mahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. At sa ating pong mga beloved visitor, welcome po kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, the True Church of the Living God, which is headed by beloved, dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldo Israel Almeida, and beloved children. Mga mahal, kayo po'y pinagpala sa araw na ito, sapagkat kayo po'y narito upang sambahin po ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At kung kayo po, mga mahal, na may mga problema na dala po ngayon, ano po, may mga karamdaman kayo, narito kayo sa tamang gawain ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sabagkat ang lahat ng mga bagay na ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ito ay hindi nasasayang, hindi po nawawalang kabuluhan. Kung kaya't mahal ang ating pananambahan, ang ating pagdalo, ating pong iniingatang mainam ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya po sa hapong ito, ating pong tatalakayin, mga minamahal, the promise. Napakaigsi lang, kung tuusin, the promise. We are in the church because of the promise of God. Sa buhay natin, mga mahal, andito tayo dahil may pangako ang ating mahal na Panginoon. Gaya po ng unang salita na sinabi ko, kung ikaw, mga mahal, ay nagdadoubt, at ikaw ay mga mahal, naniniwala sa sinabi ng Biblia, ng pangako ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ang pangako ng Diyos, ito ay kanyang tutuparin. Kaya't kung ikaw po ngayon ay narito, sa karamdaman mong tinataglay na wala ka ng pag-asa, wala na kagalingan, napakaraming mga major testimony ng ating napakinggan sa iglesyang ito. Na dati ang kanilang buhay, mahal, inaantay na lamang po nila ang kanilang kamatayan. Kumbaga, bedridden na. Bedridden. Wala na pag-asa. Tinanggihan na ang iba ng hospital dahil mahal sila may nabiktima ng cancer. Ang iba po, mahal, ay mga problema, broken home. Ang iba po, mahal, mga kapatid, drug addict, walang pag-asa sa buhay. Subalit, mahal, totoo. Sabi naman ng Panginoon, sinabi pa niya na hindi niya tutuparin. Kaya ang lahat na naniwala, lahat ng sumampalataya sa salita ng Diyos, natupad ang pangako ng mahal na Panginoon Kristo. Kaya po sa araw na ito, huwag na pong mainip, lalo na po sa ating mga baguhan. Kung tayo po'y pupunta sa isang bagay ng ating pinag-aabalahan para sa ating isang nakakita tayo ng isang taong sikat, o mayroon tayong pupuntahan na mayroon tayong papakinabangin sa mga pinansa na bagay. Paglalaanan mo yan. Bakit? Sabagkat iniisip mong ikaw ang makikinabang yan. Pero ngayon, mga mahal, wala tayong nakikita ng anumang bagay. Pero alam nyo ba, higit sa pinansyal, higit sa kayamanan na ninanais ng ating puso. Sabagkat ang kayamanang ito, ang salita ng Diyos, na kapag ito ay nagkaroon, mga mahal, ng pananampalataya ka sa iyong puso, ito, mga mahal, ang panlaban mo habang nabubuhay ka sa sanglibutang ito. Sabagkat, mga mahal, sabi po ng Numbers chapter 23,
verse 19, mahal, ating bigyan ng panghawakang mainam ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Kaya niyo po, mahal, mula sa ating assigned Bible reader. Amen. Praise God. From the book of Numbers, chapter 23, verse 19. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Dito po sa aklat ng number, bilang 23, versikulo 19, ganito po ang sinasabi, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Amen? Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Amen. Praise God. Ang tao, kahit pangakuan ka, piting hindi nila gawin yan. Pero pag ang Diyos, mga mahal ko makababayan, ang nangako sa iyo na magbabago ka, mga mahal, gagawin niya ng Diyos sa buhay mo. Ang pananampalataya, ang paniniwala, isang ipapatay natin sa kasalanan. Bakit, mga mahal, sinasabi ng mahal na Panginoon Kristo, hath he said, and shall he not do it, or hath that is spoken, shall he not make it good? Totoo yun. Sabagkat gagawin ang salita ng Panginoon niya, hindi ba niya isasagawa? The promise, mga mahal. We are in the church, in the because, in the promise of God. Ang lahat ng bagay na para sa atin ay posible, sa Diyos ay walang imposible. Marami tayo, mga mahal, na pakinggan na nung araw. Nakikipagsapalaran tayo. Para tayo, mga mahal, ay makanta natin yung pangako ng tao. Pero hanggang pangako, hindi natin natugad. Pero dito sa paglilingkod sa Diyos, kapag nagtiis ka, sacrifice, mga minamahal, kahit hindi man i-appreciate ng tao, yung mga bagay na ginagawa mo, pero habang ikay naglilingkod sa Panginoon, nakikita ng Diyos yung puso mo. Nakikita ng Diyos yung isip mo. Kaya't mga mahal dito, lahat na nagpatotoo, sila hindi binayaran. Patunay, mga mahal, na nang kanilang tanggapin ang ating mahal na Panginoon Kristo, dumating sa kalambuhay, ang pangako ng Diyos ay natupad at nangyari. God is not the man that he should lie, neither the Son of Man, he that shall repent hath he said. Gagawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay para matupad sa iyo, kapatid ko, ang pangako ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na Panginoon. Does he speak in is not act? Sinasabi niya na hindi niya gagawin. Gagawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. God's fulfilling His promise, His perfect, will end timing. Sa tamang, sa panahon, mga mahal, nakikita ng ating mahal na Panginoon yan. Sapagkat, kapag tayo nagkakaroon po ng opening ng mga gawain sa mga Bible study, mag-isa iba yung dagat. Marami tayo, mga mahal, mga kababayan, na diyan po ng ibang bansa. Pero kapag naroon sila, yung iba nagkaroon ng matinding sakit karamdaman. Walang lunas. Kundi pumunta sa mga ospital. Tapos sabihin ng doktor, wala ka ng pag-asa. Ubus ang kayamanan. Itong buwang ito mismo, no, last year, ako mismo ay nasa Middle East. Doon ko nakita, mga mahal, isang nagpabautismo. Mga mahal, biktima ng cancer. Matagal siyang OFW sa Middle East. Nung siya po ay nagkaroon ng cancer, mga mahal, may hangganan yung pagtulong. Maging ang kanyang amo, may hangganan. Dahil dirhams, million of dirhams of pera, mga mahal, ang halaga. Sumalit, sabi nga, yung pangako ng tao, kahit anong yaman niya, kapag may hangganan yung kanilang pagtulong, biro, mga mahal, sa ating iglesia, siya'y dumalo sa ating banal na gawain, malabas na lang yung mata kasi kalbo sa babae. Cancer, mahal. Wala nang pag-asa. Dinala ng ating kapatiran sa ating banal na gawain doon sa dako ng Dubai. Nung dinala, mahal, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hanggang ngayon, mahal, buhay na patotoo, humaba na ang kanyang buhok. Gagawin ba? Kapag naglingkod ka sa malapay nun, ang lahat ng mga bagay, kayang gawin ng Diyos. Marami sa atin, dito na lang, hindi na natin ilayo ang mga testify.
dito mismo sa lugar ng ating kinatatayuan. Ilang dito nakita ng ating mga mata. Karamdaman, mga mahal. Mamatay na. Dinanggihan na nga, mga mahal, ng medisina, dinanggihan na ng hospital. 3 months na lang, dumalo sa ating gawain, nabuhay pa ng ilang taon. Dahil nakikita ng Diyos yung puso ng tao. Hindi siya, mga mahal, tao na nagsisinungaling. Ang pagpapagaling ng Diyos sa ating iglesia, walang bayad, walang anumang bagay, kundi ang nais lamang ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, tuparin natin ang ating vow sa harap ng Diyos. Tapat ang Diyos, sinabi nga, ang kanyang pangako sa tamang oras, maging mahal, in His respecting will and timing. Sa tamang panahon, sa tamang oras, ibibigay ng mahal na Panginoon, maging mahal, ayon sa kanyang plano, ayon sa inyong kalooban. Minsan kasi, maging mahal ko mga kababayan, yung sakit na dumarating sa tao, maging wiyan para ikaw ay makalapit sa iglesia. Maging daan yan para hanapin mo ang katotohanan. Kahit saan ka pa nanggaling na relihiyon, hindi yun ang titingnan ng Diyos, yung pinanggalingan mong relihiyon, kundi ang titingnan ng mahal na Panginoon sa oras ito, yung pananampalataya. At kapag nasumpungan mo ang tunay na iglesia, ang tunay na gawain ng Panginoon, yan ang magpapalaya sa iyo. Sapagkat katotohanan sinasabi sa inyo, mawala man sinasabi, for every say unto you, till in heaven, in earth pass. Mawala man daw, maging mahal, ang langit, magial lupa sa daigdig. Hindi mawawala ang promise. Hindi mawawala ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa tao. 2,000 years ago, maging mahal, tinubos na tayo ng Diyos. At tandaan po natin, wala nang Kristo muli na bababa sa langit para magkatawang tao, kapatid, para tubusin ka muli sa kasalanan. Itinalaga ng mahal na Panginoon, mga kapatid, ang kanyang mga mangangaral. At ang sino mang tumalima, makinig ng Ebanghelyo sa salita ng Diyos, doon siya magkakaroon ng kaligtasan. At nangangako, mahal na Panginoon, sa mga tunay na lingkod ng Diyos, sa mga tunay na mga mangangaral, dito pa lang ang pangako ng mahal na Panginoon. Gusto ko ang bawat sa isa sa inyo, sabi ng mahal na Diyos, walang sakit, walang karamdaman, walang kaguluhan ng buhay. Amen. Mawala man ang lahat, pero may isang kudlit, hindi mawawala ang pangako ng ating mahal na Panginoon Kristo. Matthew chapter 5, verse 18. From the book of Matthew, chapter 5, verse 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatay 18. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudli sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Mga kapatid, pakinggan po nating mainam. Ang lahat ng ating inaapakan sa mundong ito ay mapapara mawawala. Lahat ng ating nakikita ng ating mga mata, kalayawan ang sanlibutan, mapaparam yan. Pero may isang kudlit, hindi mawawala, kaibigan ko, mga kapatid, ang pangako ng ating dakilang Diyos, ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sabagat ito'y kanyang gaganapin. Till in heaven the earth pass, one jot and one tittle shall end the wise pass from the law, till be fulfilled sa buhay natin. Hindi mawawala ang kautusan. Ang inuutos sa mahal na Panginoon, manampalataya ka. Maglingkod ka sa Kanya. Magkaroon ka ng kaligtasan. Marami, mga mahal, may mga na-depress sa problema. Mga kababayan po natin, iba nagpapakamatay. Kahit pa yung ibang mga matatalino, nag-aral ng Ateneo, mga mahal, mga summa cum laude, mga matatalinong tao. Pero pagdating ng kahirapan, pagdating ng problema, wala silang alam hanggang sa sila po ay nagbigti o nagpakamatay. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon,
kung ikaw ay nabibigit ang luba ang kanyang pangako, pamarito kayo sa akin, kayo ay aking papasanin. Gaano kahalaga sa harap ng Diyos ang bawat tao na lumalapit sa Kanya. Pagpapahinga-hinga kung hirap ka na sa problema mo, ilang taon na dala mo na yung sakit mo, makaramdaman natin. Pero magtiwala tayo sa pangako ng mahal na Panginoon. May isang kudlit, sabi niya, ay hindi niya babaguhin. Ito'y mangyayari at matutupad sa lahat ng tumatalima sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Kristo. And everyone has been fulfilled. No one the Lord that promised failed. Walang pinangako ang Diyos na hindi niya tutuparin at mangyayari at matutupad. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya sinasabi, narito ang araw, yumaon ako sa lakad ng buong lupa. Dalasdasin ninyo ang buong puso ng inyong buong kaluluwa. Kung inyong ibibigay, gagawin natin, napakasimple lamang, mga kapatid, mga baguhan, ang hinihingi ng Diyos. Ang church, ang Jesus Miracle Center, hindi ito relihiyon. Dahil magi mga preacher man dito, mga kapatid, kami mga full-time workers, ang buhay namin ay nilaan namin sa Diyos. And how many years, mga mahal, na dyan, mga mahal, sa pananalangin, sa pangunat panalangin ng aming minamahal at ginagalang na malapastor. Nakita namin yung pagkilos ng mahal na Panginoon, ng ating mahal na Panginoon sa iglesia. Mga kababayan natin, na doon ko nakita na walang silbi ang salapi kapag mayroon na ang taong karamdaman. Kapag ang tao matindi ng problema, walang silbi ang salapi, ang yaman mo. Baliwala ang lahat ng bagay, tatawagin mo pa rin. Walang iba, kundi ang Diyos na may lalang sa iyo. Nangako ang mahal na Panginoon. Kaya ano pa ang ating hahanapin? Mapalad nga po tayo. Ang ating bansa ay Christianity, bansa makadiyos. Na dyan na mga kapatiran, naghahayo, nagpapalo up. Na sila, mahal iba, galing sa fasting. Kapag tayo may mga kursada, kumakatok sa mga bahay-bahay, na may bigay ng mga leaflets, iba tumatanggap, iba hindi. Pero bakit ginagawa natin ito? Upang sila'y maabot ng kaligtasan. Dahil ito ang mabisang gagawin ng tunay na Kristiyano upang maipahayag ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa bawat sasampalataya at maniniwala sa Ebanghelyo ng mahal na Panginoon Kristo. Ang araw, yumaon ako sa aking mga lakad sa lupa. Sinasabi, buong puso at inyong buong kaluluwa, walang bagay na nagkulang o napahamak. Everybody say, Amen. Sabi nga ng ating dearly beloved friends in the Lord, mga kapatid, kahit sa mundong ito'y mawala ang buhay ko, kunin ako ng Diyos, tagumpay ako, dahil totoo ang langit. Importante na kilala ko si Kristo. Siya nagdala sa atin sa buong katotohanan. Ang pangako ng malapay totoo, ang ating kaluluwa, dito sa lupa, na kapag lingkod tayo sa Diyos, pumikit ka man dito, makimahal sa lupang ito, pagdating sa langit, mulat na nagpupuri sa Diyos, kasama ng mga banal. Yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Joshua chapter 23, verse 14. Kali. From the book of Joshua chapter 23, verse 14. And behold, this day I am going the way of all the earth, and ye know in all your hearts and all your souls, that not one thing hath failed of all the good things, which the Lord your God said concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing hath failed thereof. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito binaban sa aklat ang Joshua 23 ang talata po ay 14. Ito po sinasabi. At narito, sa araw na ito, ay yumayaon ako sa lakad ng buong lupa. Amen. At inyong talastas sa inyong buong puso at sa inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabubuting bagay na sinalitaan ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa iyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. Amen. Everybody say, Amen.
Kahit ako nasa likod kanina, pinapakinggan ko ang bawat testimony ng mga kapatiran natin. Na nung araw, trabaho na trabaho tayo. Gawa ng gawa tayo. Pero kulang at kulang pa rin. Puro daing. Amen ba? Hindi tayo nung araw marunong magbigay sa Diyos. Hindi tayo nung araw mahal, marunong umibig sa ating kapwa. Pero nakakatuwa ang pangako naman ng Panginoon. Natupad na sinabi niya sa book of Joshua chapter 23 verse 14. And behold, this day I am going the way of the earth. Naganap. And you know in all your heart, in all your soul, that you want things and develop no good things. Everybody say amen. Which the Lord your God speaks concerning you, all are come to pass unto you. Natupad. Buong puso ninyong maging ang inyong kaluluwa. Walang bagay na nagkulang. Lahat ng mga mabuting bagay na sinalita ng Panginoon tungkol sa bawat isa ay natupad at nangyari. Kaya may awitin kung bibilangin mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin, wala kang mapaglalagyan. Hindi, kahit sa isip mo, hindi makasingit ang panlalamig. Iba di say amen. Yung pagsubok ba, hindi pa pagpapalayan? Pagpapalayan. Bakit? Ang pangako ng Diyos, kapag ikaw ay nananalangin gabi't araw, dahil may pagsubok ka, lalong nalalapit ang puso mo sa Diyos. Lalong ibababa ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya. Ang bagay sa mundong ito, may katapusan. Ngayon, mayroon ka. Ipagmalaki mo yan sa Diyos. Sige. Magmaramot ka sa mahal na Panginoon, ipagmalaki mo sa Diyos yan. Maging buhay mo, hindi mo hawak. Ari-arian mo, hindi mo hawak. Wala kang power. Kapag nawala na ang lahat ng lakas natin, baliwala tayo sa mundong ito. Pero kung inuuna mo, binibig sabi ng mahal na Panginoon, may nagkulang ba na aking sinabi sa inyo? Kahit isa-isang tuldok, hindi ko kayo pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos. Bago ako magbabalik, lahat ng kanyang mga hinirang, mga anak ng Diyos, pagpalain. Ito na po yun. Amen. Mabuting bagay na sinalita. Ang lahat na encourage natin. Yung panampalataya, yung faith natin. Kaya noon yung iba, mahal na Panginoon, ako matagal na naglingkod sa iyo, hindi mo ako pinagpala. Kapatid, huwag kayo magreklamo. Iniipon lang sa langit yung pagpapala. Huwag ka mainip. Huwag mong ipagpalit sa kabalisahan ang paglilingkod sa Diyos. Dahil yan, hindi ka na magsamba, hindi ka na dadalo. Kaya nga po ang sabi ni David na prayer, ano ang panalangin niya? Panginoon, huwag mo akong paghirapin, baka naman ako ay mamalimos. At huwag mo na naman ako, mahal ng Panginoon, bigyan ng masagana na trabaho, baka naman ikay malimutan ko. At baka Sunday, hindi na rin ako makasamba. Sabi na naman, mahal na Panginoon, tama lang sa akin. Umiyak siya. Hindi ba tayo nakumbig sa ating sarili? Ibak natin yung pangako ng Diyos. Nagpalian sa'yo. Bakit? Grabing problema natin nung araw. Grabing karamdaman natin nung araw. Hopeless na tayo. May hanap buhay si Mr. May hanap buhay asawa mo. Kulang pa sa bisyo ng asawa mo. Pero ngayon, pareho kayo na save. Naglilingkod sa Diyos. Kahit wala siyang hanap buhay, part-time lang, hindi kayo ginugutom ng Diyos. Di ba natin nakikita yan? Ngayon pa lang natutupad ang pangako ng mahal na Panginoon Kristo. Maraming mga Kristiyano nung araw, trabaho ng trabaho, hindi makapagbagawa ng bahay.
Hindi makabili ng sakyan. Bakit mahal? Wala. Empty pa rin. Pero kung kailan inuna ang gawain ng Diyos, saka pa ngayon pinagpala sila. Everybody say amen? Kailangan pa ba kayo paiminin namin lagi? Kayo na mismo ang mag-amen. Everybody say amen? Magi masunurin, huwag nang utusan. Magi masunurin tayo. Abay, nakakapagod din naman lagi sasabihin namin, amen. Ay mamaya sasagot pa iba, amen. Naging katoliko na tuloy. Amen. Everybody say amen. Panginoon mahal. Tingnan natin, huwag niyan tingnan yung mga trials. Kasi si Job, kung tinignan niya yung trials, mabackslide siya. Kung tinignan na Job, mahal na Panginoon, di ba? Ano bang history niya? Before na siya tawagin naman na mayaman na po si Job. Bilyonaryo na. Amen ba? Sikat na, magagandang anak. Pero nung siya naglingkod sa Diyos, mga kapatid, nawala lahat. Nawala lahat sa kanya. Sinabi ba ni Job, ayoko na. Yung asawa niya marupok. Even the same eh. Kaya minsan sa mag-asawa, isa busy. Ay, ikaw na lang magsamba, ako dito lang. Di ba? Minsan nakakalungkot eh. Kaya, ang sabi, Mangimaldo ni Job, patuloy siya na ng palataya. Katunayan nga eh, tayo mapalad pa ngayon eh. Bakit? May bahay tayong natitirahan. Si Job, wala na po siya sa bahay niya. Sa history, sa mga scholar of the Bible, si Job, wala na sa bahay. Pinaalis na siya. Nasa punong kahoy na lang siya, doon na lang siya nagtulog. Doon na lang siya tumira. Milyonaryo, marami siyang alila, marami siyang tauhan. Pero ang sabi niya sa kanya asawa, babae, hindi niya tinawag na sweetheart ang asawa niya. Amen ba? Hindi. Ang sabi niya, babae. Tatanggap ka lang ba ng mabuti sa harap ng Diyos? Hindi ka ba tatanggap ng mga trials? Hindi ka ba tatanggap ng masama? Ang sabi ni Job, tinaas ang kanang kamay, purihin ng Diyos. Siya ang naglagay, siya ang mag-aalis. Manginmahal. Misa sa buhay natin, nag-aalilangan tayo, nagdadaw tayo. Mas mabuti pa nga nung trials tayo eh. Kasi nung nasa kahirapan tayo, yung praise love natin sa mahal ng Panginoon, uuwi tayo walang pagkain, uuwi tayo inuusig, mainit tayo nagdilingkod sa Diyos. Amen! Mainit tayo. Masigmigasig tayo. Asawa mo hindi mananampalataya, hadlangan ka pa. Pero pinagtatrabaho ang kaligtasan. Pero kapatid, ngayon, wala nang naghahadlang sa iyo. Wala na. Sib na ang pamilya mo, itinutulak ka na. Bakit ayaw mo pang sumamba? Anong dahilan? Sabi naman ng Panginoon, anak, ako ba'y nagkulang sa iyo? Nang ipinangako ko sa iyo, mawawala ang langit at lupa, lahat ng nasa mundo. Pero ang pangako ko sa iyo, may isang kudlit, hindi mawawala. Anong dahilan, mga binamahal? Kailan tayo magpakainit maglingkod sa Diyos? Kapag wala na, rapture na. Nawala na yung ating tiwala sa Diyos. Dahil ang ating sarili, nilapa ni Satanas. Yan yung sinasabi ng Bible, na buhay ka, malakas ka, kumplito ka, pero patay ka sa harap ng Diyos. Hindi bali makimahal dito. Sa mundong ito, marami kang trials. Importante, nasa puso mo si Kristo. Mainit ka. Lagi mong nadarama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yumaon ako. Nakita ko sa akin lakad ang buong lupa. Sabi niya. At natatalastas ng inyong buong puso, sa inyong buong kaluluwa, walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinalita ng Panginoon. Noon pa man, walang Kristiyanong napahamak na nagtatapat sa Kanya. God is willing more than His promise. Everybody say amen. Hold on to the promise of God.
ang salita ng mahal na Panginoon sa 1 King and Old Testament, sa 1 King chapter 8, 56 up to 57, ang ginawa niya, blessed the Lord, purihin mo rin ang Diyos. Dahil kapag unat na yung dalawang paa mo, hindi ka na makapagpupuri sa Diyos. Everybody say amen. Napakasimple lang ng Diablo. Gumagawa na wasakin yung buhay mo. Di ba? Kaya ito'y aral. Ngayon lang, isang Kristyano tumawag, siya yung malingkod. Nakulong yung asawa niya. Lugar magsamba, hinuli ng pulis, nakulong. Lugar, kung nagsamba yan, hindi dapat mayayari sa buhay yan. Kaya yan yung sinasabi natin. Hindi sa lahat ng oras, tayo'y na dyan sa pagpapala. At hindi naman sa lahat ng oras, tayo na sa pagsubok. Di balik may pagsubok, basta huwag kang humiwalay kay Kristo. Masarap magpuri sa Diyos. Pero kung nasa pagsubok ka na, hiwalay ka pa, nanlamig ka pa, wala na. Kalaban mo, sarili mo na. Hindi ka nakakampihan ng Diyos. Dahil wala na Diyos sa'yo, hindi mo pinalagyan eh. Loved ones mo, galit na rin sa'yo. Kaibigan mo, magalit na rin sa'yo. Ang maging kakampi mo na lang sarili mo, pero bandang huli, sarili mo na rin, ang maging kalaban mo, torment ka na. Kaya kukuha ka ng martilyo, pupukpukin mo na yung sarili mo. Yun yung sa book of, saan ba yun? Sa books of Acts chapter 20, yung sinasabi niya, mga mahal, gusto niyang baguhin yung sarili niya, hindi niya magawa. Mas talo siya ng kahinaan. Mas talo siya ng kasalanan. Bakit? Kasi may samba nga, may pangako ang Diyos. Magbabago ka, kapatid. Kung hindi mo rin tulungan yung sarili mo na ilapit sa mahal na Panginoon, mga kapatid, wala. Kung hindi mo rin tutulungan yung sarili mo, humility, na maglingkod sa Diyos, wawasakin ka ng Diablo. Pero kung ipinapakita mo sa Diyos, inilalapit mo yung sarili mo, kahit anong gawin, gibain ka ng Diablo, hindi siya magtatagumpay sa iyo. Amen ba? Henry po. Amen, praise God. The first book of the Kings, chapter 8, verse 56 and 57. Verse 56, Blessed be the Lord, that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised. There hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses, his servant. Verse 57, The Lord our God be with us, as he was with our fathers. Let him not leave us, nor forsake us. Dito po sa aklat ng unang hari, Kapitulo 8, versikulo 56 hanggang 57, ganito po ang sinasabi, Purihin ang Panginoon na nagbigay ng kapahingahan sa kanyang bayang Israel ayon sa lahat ng kanyang ipinangako. Walang nagkulang na isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. Sumaatin nawa ang Panginoong nating Diyos. Hallelujah! Kung paanong siya'y sumaatin sa ating mga magulang, sumaating mga magulang, huwag niya tayong iwan o pabayaan man. Oh, Amen. hallelujah! Lahat magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord, mga kapatid. Pakainin natin ang ating espiritual. Huwag niyo munang isipin yung problema niyong iniwan sa bahay na bayarin. Amen. Kapag inuna nyo, narito kayo, lahat ng problema nyo bayarin. Pag uwi nyo, may pambayad na kayo bukas. Amen. Inyo ang balingkod ba na nakikita nyo may utang? Amen. Hindi ako makita may utang. Kahit saan naka-smile. Dahil Diyos ang nagpo-provide. Amen. Kung kayo sa pamilya nyo, may problema kayo sa family nyo, sabi ng mga pastor, lalo na mga preacher, hindi lang sa family namin, buong iglesia. Pero huwag ka matakot. Amen? Nadyan ang kamay ng Diyos, hindi maigsi.
yung puso natin tumitibok sa takot. Patibukin mo sa galak sa paglilingkod sa Diyos. Ito, mahal. Ang mga Israel, sabi naman ng Panginoon, sige, maglakbay kayo, lumakad kayo. Pangako naman ng Panginoon, hindi sila iiwan. Yung iba, and Old Testament, na ating binasa sa 1 King, chapter 8, verse 26, nagsipagpuri. Dahil alam niya yung pangako ng Diyos, walang mamamatay, walang makakagat ng ahas. Kasi in Old Testament, sa panahon po ng mga Israelites, yung mga Kristiyano nagrereklamo, mayroon pong ahas na nanggagaling mismo sa lupa. Pag nagreklamo sila nung araw, kinakagat na po yung binti, yung kamandag, umaano sa katawan, namamatay po agad sila. Grabe yung nagreklamo sila. Pero dito, ano po ang ginawa ng ibang manampalataya? Kayo, na laging sumasamba, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kung may sakit kayo ngayon, puri lang, katapat niyan. Higit na manggagamot, gagawin ng ating Diyos sa buhay mo. Blessed be the Lord, hath given rest unto His people, Israel. Pinagpahinga niya, pagod na mga Kristiyano. Amen? Kapag pala nakikita ng Diyos, pagod ka na sa pagsubok, hindi mo na kaya. Hindi niya pahintulot na dahil niya mawawasa ka Hindi. Sabi rito, nakita naman ang Panginoon ng mga Israel, pagod na, wala makain. Naglakad sila, wala makain sila. Pero yung pangako ng Diyos na tupad, ano ang ginawa ng mga Israel? Yung iba, mas marami ang nagpuri sa Diyos. At binigyan ng kapahingahan ang kaniyang bayang Israel. Alam niyo ba? Dito sa paglilingkod natin sa malapay noon sa mundong ito, wala pong kapahingahan minsan ng pagsubok. Amen. Kasi yung minsan pagsubok na dumarating, trial sa atin, ginagawa yan ni Satanas para hatakin niya tayo. Di yan siya magkakaroon ng pagkataon para hatakin tayo. Kasi yun na magagawa niya. Dahil sa Bible, alam niya na and anytime, babalik ang malang Panginoon talaga. Kaya alam niya na maraming yung Kristiyanong alangan, talaga madali niya mahatak yan Ano ang mahal, ano ang sikreto? Nung nakita niya napapagod ang mga Israel, binigyan niya ng kapahingahan. Ang sabi, according to the all that His promise, there is not fulfilled one word of all His good promise. Grabe, mahal. Habang ipinangako, walang nagkulang na isang salita sa lahat niyang mabuting pangako. Sinabi ng Diyos, anak, maglakbay ka. Sinabi ng mahal na Panginoon kay Abraham, maglakbay ka. Si Abraham, makapaglingkod lang sa malapay na, alam niyo ba? And Old Testament, 3 araw sila po'y naglakad para lamang sumamba. Grabe, may pasan pa sila, kahoy. Para tagpuin lang yung presensya ng mahal na Panginoon. Tayo ngayon, tayo ang new Israelites. Bakit? Hindi na, kakatok na sa bahay mo, kapatid. Andito na po sa tapat nyo yung sundo, bababa ka na lang para sumamba. Everybody say amen? Grabe, mahal. Kaya, and one word of this good promise, which the promise by the hands of Moses, his servant. Bilang lingkod ng Diyos si Moses, ipinangako niya sa pamamagitan kay Moses ang kaniyang lingkod. Kaya napakahalaga po ng manunggat. Napakahalaga po nung iniwan na turo at aral sa atin ng ating beloved parents in the Lord. Pagbulay-bulayan niyo kahit sa inyong tahanan. Lugar minsan manood kayo ng anumang bagay na nakatatakot, anumang bagay na walang kabuluhan. Kahit paulit-ulit, panoorin nyo. Kung minsan may mga question kayo na hindi minsan napupunuan ng mga preacher namin, i-review nyo. Hindi masama. Sa YouTube, JMCAM, Center Church, may mapapanood tayo. Topic ng ating beloved assistant pastor ni Mama Der. Madalas ko napapanood, minsan iiyak ka. Na-realize mo nung bago ka pa sa mahal ng Panginoon. Yung kanilang mga turo, kaya nga ginintuan. Ibig sabihin, higit sa ginto, yung aral ng natutunan at sinusunod po natin.
Amen? Palakpak pa lang ninyo, hindi na makapatay ng langaw eh. Yan. Umaakitabo. Talagang pumapalakpak ng nagmumula sa ating puso. Hindi naman yung pinapalakpakan yung nagsasalita eh. Alam nyo ba? Kapag kayo ay nagpupuri sa malapay ng pagpalakpak, ang diablo nabibingi, tatakas yan. Amen? Kapag malakas ang sigaw mo ng praise the Lord, yung diablo, hindi makali. Everybody say, Amen. Pero dapat yung pagsigaw ng praise the Lord, may tono rin naman. Amen. Huwag yung pagsigaw na minsan ay walang tono. Everybody say, praise the Lord. Oh, tingnan nyo yung mga katabi nyo, nagising, wala natulog. Kasi nag-praise the Lord tayo lahat. Yan ang diablo, minsan pinapatulog tayo eh. Di ba? Kahit sobrang init, napatulog pa rin tayo. Amen. But is amen. Sabi po ng verse 59, the Lord our God is with us as was when our Father. Let Him that leave us for seeking us sa buhay natin. We receive this our life. Tatanggapin natin ito, yung buhay. Sabi po ng Philippians chapter 1, kindly po, chapter 1 verse 6. From the book of Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen. Dito po sa Filipos, Kapitulo 1, talatay 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, nang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesus Kristo. Amen. Everybody say amen. Ano sikreto para hindi malamig? Para hindi entertainin ng mga problema? Look unto the blessing he will receive from God. Everybody say amen. Yan ang ating panghawakan. Huwag mong tingnan yung iba. Kung sila'y pinagpala, hayaan mo lang. Ikaw ay anak din ng Diyos. Pagpapalain tayo, ang Diyos ay hindi iba-iba ang pagtingin. Isa ang pagtingin ng mahal na Panginoon. Hindi gaya ng tao na iba-iba yung binibigay. Kapag malakas ka sa tao, makimahal mas maraming bigay sa'yo. Di ba? Pero ang ating Ama sa Langit, iba naman. Kapag malakas yung prayer mo, mainit ka sa mahal na Panginoon, magulat ka. May pagpapala ka na ngayon, bukas mayroon uli. Kaya yung sinasabi, ikaw na mismo ang tanggi, mahal na Panginoon, hindi ko na kaya. Bakit? Ay lilima naman ang anak ko, binigay mo sasakyan sa akin, 6. Di ba, sobra ng isa? Minsan gano'n. Dadalwa na kami, 3 lang kami, binigay mo sasakyan sa amin, 4, saan ko dalhin iba? Di ba? Iba they say, praise the Lord. Nung araw, naalaala ko yung patutuo ng mga Harjorin family, sila Brother Russell. Naalala ko yung patutuo ng kanyang papa, nung tatay niya nung araw. Galit na galit daw yung mga kapitbahay sa kanya. Uy, Brad, sasamba ka na naman. Wala nga kayong pamasahe. Maliliit pa yan. Sila Brother Russell doon, napakinggan patutuo nung dumalaw dito last how many years na, makinmahal. Na-bless din ako patutuo ni Brother Mel. Sabi niya, makinmahal, nung mga kapitbahay, pupunta, pamasahe ka, wala kayo eh. Dahil mahirap din ang buhay nila noon eh. Makinmahal. Tapos, hindi niya pinapakinggan yun. Tuloy lang pagdating sa gawain, pagdating sa bahay, walang pagkain, walang breaking. Tuloy lang, inuusig siya. Tuloy, nagtapat sa mga Panginoon. Kahit mahirap ang kalagayan nila, nagtapat, nagtatides, nagtatapat sa mga humahayo. Doon sa Villanueva, sa Lumalitis pa nung araw, humahayo sila. Kahit walang pamasahe, kahit pag-uwi niya, walang pagkain, pamilya niya, hayo lang. Hayo group sila nung araw eh. Sila yung mga pioneering, makinmahal. At noon, inuusig siya, dalo lang, sa Villanueva, kung saan naroon nating gawain, sama sa mga follow-up, sama sa mga Bibleist natin. O, ay, ang ginawa ng ating kapatid. Kahit ganong kalagayan, tapat sa mahal ng Panginoon. Makinmahal, nagtatapat, tayo silang offering, giver sa mahal ng Panginoon. Dumating araw, nagkaroon ng negosyo, nagkaroon ng sasakyan. Sabi niya, napakinggan pa totoo, nagalit na ang kapitbahay sa kanya. Brad, nagkalat na sa sasakyan nyo wala na kaming madaanan dito sa inyong harap. Kinalat na ninyo sa dami ng pagpapalan sa sasakyan.
Wala kami sa kalagyan eh. Kapag mahirap ka, mag-usig iba, isipin nila, maghihirap ka raw. Kapag nabigay ka, maghihirap ka. Sabi naman ng isang Kristiyano, bakit kayo ba nagagalit na hindi naman kayo nagbibigay, kayo ang natitisod, kayo nagagalit. Ay ako ang nagbibigay. Alam nyo ba, habang nagbibigay kami, tayo'y pinagpapala ng Diyos. Bakit kayo nagalit? Sabi ng kapatira, hindi naman inyong pira to. Ito'y pira namin, binigay namin sa Panginoon. Alam nyo ba, habang kami nagbibigay sa church, lalo kami pinagpala. Tapos kayo ang nagalit. Di ba? Alam nyo, bukas ang pagpapala sa langit. Look on the blessing he will receive from God. Tingnan po natin yan. Huwag natin tingnan yung ngayon may pagsubok ka. Okay. Kasi po, brad, ako naman nagbibigay ng tithes offering. Di ba? Minsan may mga makakaunsel ka ganyan. Ako po na may nagtatapat. Hindi lamang po doon natin ipukos. May mga bagay, kapatid, na nais ng Diyos ituwid tayo upang lalong maging tapat tayo sa mahal na Panginoon. Kasi kapag ganon, kapag ganon, parang sinisingil natin ang Diyos. Di ba? Ang nais ng Diyos, mga mahal, nakita niya na pagod ang mga Israelites, binigyan niya ng kapahingahan. Tayo, ang bawat isa atin, nakikita, malapay yung ating pag-iyak, yung ating pagdalo, yung ating pagsuporta, yung ating pagtulong sa iglesia. Hindi yan nawawalang kabuluhan sa harap ng mahal na Panginoon. Kung ngayon, hindi pa dumarating yung ganti ng Diyos na pagpapala, asahan mo. Dahil totoo ang pangako niya. Kapahingahan ay pagpapala ay darating sa iyo. Kapag dumating sa iyo, mga mahal, magulat ka lang. Iyan ay isa nakalaan. Wala nang makakahadlang yan. Kahit sinong humadlang, wala nang hahadlang. Para sa iyo yan. Bakit? Yan ang sabi ng Psalms 103, verse 17. Yung kagandahang loob ng Panginoon ay mula sa walang pasimula. Diba? Psalms 103, verse 17. From the book of Psalms, chapter 103, verse 17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon Amen. them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Amen. Amen. Praise the Lord. Tibi naman sa aklat ng mga awit, sa itutur sa talata po ay G7. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula sa walang hanggang panimula. Yes. Walang hanggan sa nagtatakot sa Kanya, at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Amen. Praise the Lord. Say amen. Yung anak nyo, kung hindi mo po nyo nadadala ngayon, huwag kayong manghimagot. Kahit pamilya nyo, tatay natin, kapatid natin, hayaan nyo. Kayo ang susuporta ng prayer sa kanila. Habang kayo nagsasamba, habang kayo narito sa church, darating ang araw, yung prayer nyo naabot, kinatok ng Diyos, yung puso nila, sila magsasabi, anak o sweetheart, kung asawa mo, sasamba na ako sa iyong pinupuntahan. Wala naman silang pupuntang iba. Amen. Yan po ang sabi ron. Number 4, God mercy from everlasting to everlasting upon him that fear him, and he in righteousness unto children and children. Magmamana, maging ating mga anak. Pamilya mo, magmamana ng pangako ng mahal na Panginoon, and all package God's promise. Nakalaana package. Di ba? Kapag package, uhang kere, maliit lang yan. Pero kapag package, di ba? Kapag nag-ibang bansa ka, pinadadala mo yan. Di ba? Sa ibang bansa, sa Middle East, mayroon doon padalahan na walang limit kung ilang kilo yung padadala mo. Tama ba sa mga nag-abroad? Walang limit. Kahit pa 100 kilo kayo padala mo, basta bayaran mo yan, ikakarga nila, makakarating sa Pilipinas yan, doon sa bahay mo. Dahil nakapackage. Ganun ang mahal na Panginoon. Hindi pa man ngayon, natatanggap mo kahit isa, pinackage na niya. Kapag yan ay binuhos na sa'yo, sobrang pagpapala. The promise of God, ang sinasabi Panginoon, in righteousness unto the children which are dead, and all package God's promise. Amen? Ayun po sa Titus chapter 1, verse 2. Pag-asa ng buhay, walang hanggan. Kanyang ipinangako. Titus chapter 1, verse 2. Amen. From the book of Titus chapter 1, verse 2. In hope of eternal life, which God,
that cannot lie, promised before the world began. Amen. Ito po sa aklat ni Tito, Kapitulo 1, versikulo 2, ganito po ang sinasabi, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos Yes. na di makapagsisinungaling buhat pa ng panahong walang hanggan. Amen. Yan ang hindi kayang gawin ng Diyos, yung pagsisinungaling. Alam mo ba, may kahinaan din ang mahal na Panginoon? Ano po ang kahinaan ng mahal na Panginoon? Sobrang maawain siya. Kahit tayo ay nagkakasala, kahit tayo may kahinaan, kapag nakita ng mahal na Panginoon, yung pagsusumamo mo, pagpupuri sa Kanya, tayo ay Kanyang pinatatawad. In hope for eternal life, which God, that He cannot let, the promise before the world began. Gagawin niya, hindi siya kayang magsinungaling. Ngayon kapatid, nawawalan ka ng pag-asa? Hindi ka pinagpala? Sabi naman ng Panginoon, ang mga ibon sa impapawid, hindi nag-aani, hindi nagsisigapas, hindi nagtatrabaho. Sabi naman ng Panginoon, sila ay aking pinapakain. Amen? Sabi naman ng pastor, puri lang kayo ng puri. Manalangin lang kayo. Masipag si gawain ng Diyos. May blessing o wala? Sige lang. Gawa ng gawa sa gawain ng Diyos. Iniipon naman ng Panginoon kapag dumating sa iyo. Magulat ka isang araw, saan galing to? Pero huwag ka magtanong, sabi naman ng pastor, yan ang pangako sa iyo ng mahal na Panginoon. Pero sa mga Kristiyanong double-minded, Kristiyano mapag-alinlangan, doubt, ang pagpapala, ang Diyos ay parehas. Lahat ibibigay sa atin ang pangako ng mahal na Panginoon. Dito sa atin kasi, sabi nga, obedience, be obedience. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mahal na Panginoon, the promise before the beginning of time. Di ba? I'm not worthy of the list of the mercies. Sabi ng Genesis chapter 32, verse 10. Si Jacob, natakot siya. Kita mo, sabi niya, doon sa kanyang kapatid si Esau, pinababalik siya sa kanyang bayan na yon. Ayaw niyang bumalik. Bakit? Kasi siya ipapatayin mismong kapatid niya. Grabe ano? Makinig po tayo. Ito yung aral sa lahat. Pero kapag ikay tapat sa mahal ng Panginoon, walang bagay na hindi ka ipagtatanggol o iingatan ka ng Diyos. Mahal ng Panginoon, bigyan mo ako ng sign. Nananangin si Jacob. Sabi niya, mahal ng Panginoon, ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Pinababalik ako sa bayan. Naroon yung aking kapatid. Bili kami, patayin niya ako. Pero Panginoon, gagawin ko ito dahil sinabi mo, ang pangako mo, iingatan mo ako. Nananangin siya, humingi siya ng sign. Tatawid ako sa hilog ng Jordan. Sabi niya, ang dala ko'y tungkod lang. Walang magtatanggol sa akin, sakali ako'y patayin. Pero ang anghel ng Diyos, nag-guide sa kanya. Basahin natin. Genesis chapter 32, verse 10. From the book of Genesis, chapter 32, verse 10. I am not worthy of the least of all the mercies, Yes. and of all the truth which thou hast showed unto thy servant, for with my staff I Yes. pass over this Jordan, and now I am become two bands. Yes, hallelujah. Dito sa Genesis Kapitulo 32, ang talatay 10. Hindi ako marapat sa kababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod, na dinaan ko ang hurdang ito at ngayon naging 20 ako. Amen. Hallelujah. Iba din si praise the Lord, pangako ng Diyos. Nag-isa siya, tungkod lang kasama niya, pwede siyang mamatay. Ibig sabihin nitong pangako ng mahal ng Panginoon, kapatid, sa bawat isa. Kung nasa pagsubok ka, nasa panganib ka, bakit ka matakot? Nagpapatotoo tayo sa pulpito, ang Diyos natin ay totoo. Jesus is alive.
Problema lang, kahirapan lang, magibang sakit, katakutan natin. Tandaan natin na higit ang Diyos na makapangyarihang ating pinaglilingkuran. Siya'y gagawa at ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin, magaganap at mangyayari sa mga tunay na lingkod ng Diyos. The following God, He multiplied, lumago ka. Dahil pinagpala tayo. God heal you, bless you abundantly, protect you, guide you. Iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? The promise of God is for us. God means a promise. All the promise of Jesus is an everlasting. Huwag kang bibitiw, sabi ron. Huwag kang bibitiw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. May pagsubok, may pagpapala, huwag magbabago ang ating pag-ibig sa ating Diyos. In the Bible, there are 3,500 God's promises. Sinabi niya, walang mapapahamak o mandadown na Kristiyano may isa kapag sumusunod sa akin ang pangako ng mahal na Panginoon Kristo. In the Bible, 3,000 God's promises. Hindi mapapahamak may isa hanggang sa magbalik ang Diyos. Mawala ang lahat ng bagay. Ang kanyang pangako, bubukas ang langit upang ang Kristiyano ay magmana ng pangako ng ating mahal na Panginoon Kristo. Be strong in the Lord, and He is the mighty power. All glory, majesty, worship, thanksgiving belong our dearest Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malakas praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you so much sa iyong pangako. Hindi mo kami iniiwan. Marami mga trial magsubok sa buhay. Patuloy mo kami pinatatatag ang aming panampalataya. Sa prayer ng aming mahal na Pastor Mama Dear, narito kami. Patuloy ang pinangahawakan ng aming pananampalataya. Habang inaawit natin the goodness of God, ang kanyang pagmamahal, ang kabutihan ng Diyos, tayo nagbabago minsan. Pero ang kabutihan ng Diyos, mananatili magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Habang may baguhan man po tayo, pakigay po sila sa harap, pakigay po kayo. First time na dumalo rito, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon habang inaawit namin ito. Pakigay, Brother Janos, Beron, yung ating mga baguhan, mga pinatanggap natin na sa mga bahay nila dito sa harap. Tanggapin nila ang mahal na Diyos sa ating mga baguhang bisita. Kayo'y iniibig na mahal ng Panginoon. Hallelujah! I've been held in your hand from the moment I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. Hallelujah! All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath, Hallelujah! Glory, 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 glory to God! I will sing Of the goodness of God. Hallelujah! your voice. I love you, boys. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend.
the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me to the highway in the darkest night. You were close like no other. I know you are so father. I know you are so friend. And I have been in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running Yes, Lord! out. Hallelujah! It's running out. Purihin natin ang Diyos! Magpuri tayo lahat! Hallelujah! Goodness is running out. It's running out. Hallelujah! Glory, glory, glory to God! I lay down and I surrender now. I give you everything. Yes! Your goodness is Hallelujah! running out. It's running out to me. Yes, God bless you, kapatid. Tayo po dyan sa likod, sa tagiliran sa harap. Maraming mga kapatiran nung araw. Hirap na hirap sa buhay. Bagamat sila'y nauna na nasa langit, pero yung ating binasa kanina, magi ang kanilang mga anak, sabi ng Diyos, ay aking pagpapalain. Kaya kayo ngayon, magpasalamat tayo sa nag-iisang Diyos natin. Hindi siya nagkulang sa atin. Madalas tayo magkulang magpapaya. Pero Mr. Frey, mga mahal, kayo po na may sakit, may mga karamdaman. Bilang tao tayo, hindi nawawala. Tayo nagkukulang, o nabibigyan tayo ng trial, sakit, o ito po'y paalaala. Tandaan po natin, hindi ang Diyos nagbigay ng anumang bagay, salot o sakit sa buhay natin. Ang diablo. Anong solusyon? Manampalataya, magtiwala, laging tumawag sa dakilang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, mga mahal, dakila naming Ama makapangyarihan sa lahat. Taas inyong mga kamay. Sa unat na langit ng aming minamahal at ginagalang na beloved praise in the Lord. Na dyan po ang kanilang mga iniwan, mga turot panalangin sa bawat isa sa amin. Nariyan din po ang mga beloved children ng aming minamahal ginagalang mga pastor. Maging makasama ko mga preacher, mga manggagawa sa lahat ng mga kapatiran po namin. Ano man po ang kanilang taglayin, mga sakit, mga karamdaman. Maghimanaka sa kanilang buhay, malang Panginoon.
Walang imposible sa iyo. Magi mga problema na naman kinakaharap ng aming mga kapatiran o Diyos. Sa hapong ito'y pagpalain mo po man ang Panginoon. Sinabi mo yung salita, hindi maiksi yung kamay upang hindi mo ibigay ang lahat ng mga pangailangan sa aming mga kapatid, makaramdam ay pagalingin. Ito po aming samot panalangin in the name of Jesus. Hallelujah. Sige po. Bilang po ito kontak, sakit, karamdaman. Hindi mo yung karamdaman, isipin nyo mga pastor lagi, nandiyan yung kanyang mga prayer pa rin sa atin na nanatili. Cast out all demons of sickness and infirmities. Malakas! Cancer, leukemia, asthma, diabetes, bloodless, cast out in the name of Jesus. Lahat ang believe in doubt, cast out hindrances, cast out in the name of Jesus. Lahat uri karamdaman, evil thoughts, loss of the flesh, loss of the eyes, cast out in the name of Jesus. Pride of life, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Material problem in Jesus' name. Spiritual problem, financial problem in Jesus' name. In Jesus' name. Sabihin natin, hallelujah. 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 Tayo po lahat ay magpasalamat sa mahal ng Panginoon 3 times niya ang ating mga panalangin nakarating sa ating dakilang Diyos sa langit, sa unad na langit ng ating beloved praise in the Lord. Uuwi tayong may kasayahan. Uuwi tayong daladala natin ang pagpapalang espiritual nagmumula sa Diyos. 3 times siya. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mapagpalang Diyos sa langit. Mangin mahal ko sa hapong ito, ang lahat ng kapurihan ay tanging sa malapay ng po lamang. Mga kapatid, at sa ating po mga baguhan, kung hindi pa po kayo nababautismuhan, kulang na lang po siya yung bautismo sa tubig. Nariyan po ating beloved elder, Brother Janus Biron, beloved Brother Mario Villanueva, kayo po ay papaliwanagan about po sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay sa hapong ito. Mangin mahal, at sa ating pong mangin mahal mga kapatid, tayo po'y darako sa ating special offering, sa ating mga karagdagan, pangailangan sa ating bahay-sambahan. Sa lugar na ito, huwag po tayong manghihinayang dahil ang bawat tipuin daw ng ating kamay ay pagpapalain kasama ng ating pamilya. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon Kristo. Maging sa lugar na ito ng ating San Pablo, mangin mahal ko, dahil lahat po ng ating pong mga ginagamit, kung wala pong nagtapat na kagaya ng mga kapatiran narito ngayon, wala po tayong magandang sambahan, wala po tayong mga sasakyan, wala tayong instrumento. Pero dahil sa mga kapatid ay sumunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala ang iglesia ng malapay. Sabi nga ng ating dearly beloved na Ball Pastor, sabihin mo, beloved Brother Iboy, sa mga kapatiran sa San Pablo, magtapat sa mahal ng Panginoon at pagpapalain. In 1998, up to now, pinagpalang lubos ang ating mga kapatid sa mahal na Panginoon. Amen? Panalanginan po ating special offering ng ating beloved elder, Brother John Posada. Glabisyo po, Bawat Order Preacher, may tayo po nalangin sa ating special offering. Dakilang magpala namin ang Ama Diyos, ang kapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, may sara pa kami nagpapasalamat sa pagginto pagkakataong itong mahal na Panginoon. Nandito kami malapangan sa kakalob ng special upang bawat kamay malapan. Mahal na Panginoon, ano man anak kinang pinagkakakitaan, malaman, sila may nag-uopisina, naghalaman, malaman, kung ano man bayong dagat, mga lamay, pagpalain bawat isa. Dahil sa kawalan, mahal na Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakitaan, mahal na Panginoon, sa susunod na pagtibig, sila di pa aming makalbat, basbasan mo, mahal na Panginoon, bawat kamay, mahal pa, sa ulat na langin namin, minamahal, kung magbangista, ito po ang aming dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen.